Ayan. Have a blessed divine hope, everyone. Ngayon ay May 5, 2025 at ang oras ay 9:03 p.m. Purihin ang nagsugo, hindi ang mga sinugo. Una, tigit sa lahat ay wala akong sawang aking tinataas, aking pinupuri, dinadakila, nilulwalhati, pinasasalamatan, sinasamba ang pinakadiyos ng kaliwanagan, ng banal na espiritu at ang inang lupa. Maraming salamat sa apat na elemento ng digdig, ang elemento ng apoy, ng tubig, ng hangin at ng lupa, at sa apat na direksyon na ito from the north, east, west, south. Mabuhay, Maharlika Kingdom of God, the Lufos. Ayan. Mabuhay ang Maharlika Kingdom of God, no? The 11 countries, 1C. Mabuhay ang Perlas ng Silanganan, ang sikatan ng araw. Mabuhay ang nagmumula sa 12 tribes. Nawa ang espiritu ng kaliwanagan, katotohanan, kapayapaan, katarungan, patawaran at pag-ibig ay ayan. Pwede bang mamaya na kayo tumawag sa akin? Okay? Hindi ko alam, nananadya ba kayo? Please lang, mamaya na kayo tumawag sa akin. Pakiusap ko lang. Okay? Bagong lahat ay nais ko munang pasalamatan lahat ng mga patuloy, lalo na yung mga nananalangin para sa ating misyon, nagtitiwala, at maraming salamat sa lahat ng tumutulong, no? At maraming salamat sa lahat ng inyong pakikiramay. So ayan na. Anyway, at this time ay isa-isahin natin to na ayon sa dikta, kalooban, bigay ng karunungan sa atin ng kataas-taasan. Okay. Unahin ko muna kasi ngayon is May 5, 2025 at ang sabing eleksyon ko ay May 12. Okay. Meron akong babasahin sa inyo. No? Kasi alam nyo, hindi ko naman masisisi yung iba kasi unang-una, see is to believe ang tao at ang tao ay mahilig sa mga bagay na mga papuri kung ano lang ang kanilang nakikita. Meron akong babasahin sa inyo at ito ay matatagpuan sa Book of Deuteronomy. Ayan. Nawawala tayo dahil please lang, wag mo na kayong tumawag sa akin. Please lang. Okay? Okay, meron akong ibabahagi sa inyo sa Deuteronomy chapter 1 verse 9. Ito ho ay may kinalaman kasi I cannot please everybody at hindi ko naman ho ini-insist no ang aking sarili. Ganun pa man, ang kalooban pa rin ng kataas-taasan ang masusunod. Okay, basahin ko ha, Deuteronomy 1:9. Gagamit ako ng apat kong mata. Charot. O ayan na. O ayan, wala tayo. Okay. Okay, nakasa dito sa Deuteronomy chapter 1 verse 9. Okay. Nasaan na iyon? Okay, nakalagay dito. Okay. Ayan. Hindi kayo nakakaintindi. Please lang, mamaya ng tawag. Teng? I-chat mo nga si Heart. Sabihin mo mamaya na magtawag sa akin. Okay, sandali lang ha. Meron akong anuhin sa inyo. Sorry talaga. Nadidistract ako. Okay? Okay. Nakasaad dito, okay, kasi alam nyo, yung sinasabi na appointment, marami kasi nag-question dito, no? Kasi ang tao talaga, see is to believe talaga. Okay, bibigyan ko kayo dito. Deuteronomy chapter 1 verse 9. Patuloy pa si Moises, sinabi ko sa inyo noon na hindi ko na kayo kayang pamahalaan mag-isa. Silidimin ba? Marami kasing pilosopo kung alam mo pala, hindi gawin mo na, mali po yun. Alam niyo ang Pilipinas, ito na ha, ang ating mahal na inang bayan kung tutusin, nakaready na po lahat ng
ang mga biyaya, ngunit subalit datapwa, ang atin lang sinisigurado ay ang mga katuwang natin, no? So, kaya ito yung sinasabi ko, kaya ang makinig, mas pinagpapala ang hindi makinig, kasi nga dahil siguro sa kanilang yaman ay masyado silang kampante sa kanilang mga sarili. Ayan. Okay, pasensya na kayo at nawawala-wala tayo. Alam ko naman kasi, alam ko, nung isang araw pa yan ay nadetect ko na meron talagang ilan sila ang gustong mag-hack ng aking account. Mga lima sila. Pero gusto ko yung ginagawa nila. Alam niyo kung bakit? Mas pinatunayan ko lang sa kanila that system is real at hindi nila talaga na-hack ang aking account. Okay? Sorry. Okay, but anyway, patuloy natin to ha. Talaga ito si Taning, oo. Paulit-ulit tayo. Deuteronomy chapter 1 verse 9. Patuloy pa si Moises, at sinabi ko sa inyo noon na hindi ko na kayo kayang pamalaang mag-isa. Okay? Pinarami kayo ni Yahweh na ating Diyos. At ngayon ay sindami na tayo ng bituin sa langit. Mga ma-appoint ha. Ready kayo dyan. Baka mamaya, excited ako sa election ko, no? Okay? Itong binabasa ko ay may kinalaman ito sa mga tinatawag na appointment. Okay? Dito tayo sa 11. Naway pagpalain niya kayo at tulad ng kanyang pangako. Ayan na. Bakit ganon? No? Paramihin nawa niya kayo ng 1,000 pang-ulit. Ngunit paano ka pa magagampanan ang aking tungkulin sa inyo at maiigawad ang angkop na hatol para sa inyong mga usapin? Oy, may kinalaman ito sa ano ha? Itong implementation ba? Sabi ko nga sa inyo, no? Mula ng January 2025 at saka at the end of this year ay maraming schedule na release pero wala pang i-release. Bakit? Dahil ang mga tao na dapat natin magiging kasama para ipatupad ang nais ng Diyos para sa atin ay wala pa sa one-third, wala pa sa one-fourth. Kumbaga sa kiluhan na sa 2 guhit pa lang. Talaga lang naman. Okay. Number 13. Kaya pinapapili ko kayo ng mga taong, no? Taong matatalino. Ayan na, appointment ha. Maunawaan at may sapat na karanasan upang italaga kong tagapamahala ninyo. Maliwanag? Ito may kinalaman sa appointment. Kaya mahalaga ang mga rekomendasyon ninyo. At siguraduhin ninyo na yan ay may takot kay Lord dahil ang katumbas nito ay kamatayan kapag hindi ka sumunod. Hindi sa akin ha, kalooban ng Panginoon. Ano ba ang nais ng Diyos para sa atin lahat? Ipairal ang kanyang katarungan. Okay, yan ang nais ng Diyos para sa ating lahat. Okay? Napakaliwanag. Okay? Maunawaan at may sapat na karanasan upang italaga kung tagapamahala ninyo. At sumang-ayon naman kayo sa akin. Kaya't pumili kayo. Ayan na. Noon ng mga lalaking kilala sa inyong mga lipi, mga lalaking may talino at sapat na karanasan. Sila'y inilagay kong tagapamahala ng bawat angkan. At ilan sa kanila ay maging tagapamahala sa libo-libo, sa daan-daan, at sa 50 at sa 10. Okay? Ito po yon. At ipinagbilin ko sa kanila noon na pag-aralang mabuti ang usaping idudulog sa kanila. May mga kinalaman ito lahat. Sabi ko nga sa inyo, ang tinatawang redemption, ang tinatawag na implementation, ay hindi lang ito patungkol sa mga material na bagay, ngunit subalit datapwat ito ay may malaking impact para din sa ating pamumuhay spiritual. Okay?
So, alam niyo mga mahal kong kapatid, no, medyo mahaba-haba itong ano natin ngayon ha, at medyo nagpahinga ako ba ng ng aking vlog dahil nga alam niyo na hindi natin maiwasan yan. Bilang tayo ay namumuhay dito sa mundo ng mga tao ay natural lang yan yung mga bagay na pagdadaanan bilang nilalang sa mundong ito. Okay? So, isa yan ha, doon ha, pinapapili tayo, no? Tayo ay inatasan na mamili tayo ng mga tao para italaga at sundin ang kanyang kalooban. Okay? So, itong bang mga sinasabing release, implementation, redemption, no? Wala pang release dahil sabi ko nga sa inyo, kumbaga sa kiluhan, no? Ay nasa 2 guhit pa lang kasi mahirap po talagang mag-ano ng mga tao, no? Yung iba, kahit nandyan na, nakita na ang liwanag, lumiliko pa rin. Kasi si Taning din kasi, nako, 24/7 din po, no? Nagtatrabaho si Taning. Kaya mag-ingat kay Taning, okay? So, dito naman tayo sa Filipos 2:14. Kailangan ko muna itong basahin sa inyo, ha? Bago akong babanat, ha? Kaya may babanatan tayo ngayon. Kasi alam niyo kung bakit? May pinagdaan ng laban si Lidiben. Ay nako, spiritually po, may laban po, okay? Dito tayo sa Filipos. Okay, where are you, Filipos? Filipos 2:14. Okay? Nasaan ka na? Unahin muna natin dito sa Efeso chapter 5 verse 1. Okay, nakasaad dito, ha? O, kayo naman ng mga napili. Kaya kaganina, tinawagan ako ng isang kapatid, Lidimin. Tinatanong ng kung luluobin at mararapatin ang magiging appointment natin or ang i-appoint ninyo. Ano ba daw ang kapalit? Kaya sinagot ko ang ating mahal na kapatid. Unang-una, ay alam ko na talagang questionin ang kredibilidad bilang isang Lidimen to appoint. Just in case, no? Lahat ng bagay na pinaghandaan ko na. So, doon tayo sa tanong ng ating mahal na kapatid. Ano daw ba kung luluobin at mararapati na mapasok doon at manalo talaga doon, no? Ano daw ba ang hinihingi kong kapalit? Unang-una, si Lidimen Canuto ay hindi ho nanghihingi sa inyo ng ilang sintabos o ni kusing para sa bagay na yan. Bagkus, believe me or not, no? Kapag nandyan na kayo sa mga posisyon, naway ang kalooban ng katastasan na siyang masusunod, ang isang Lidimen pa, no, ang magbibigay ng pondo para sa inyong pamamahala. Okay? Na, ito naging problema ko, kaya I need to go in my kay may something ina naman itong cellphone ko. Kaka-charge ko lang nito. No? So, sorry at kailangan kong pumasok. Pagtiyagaan nyo ako. No? Pagtiyagaan nyo ako, ha? Dito ako sa aking kwarto. Dami pa akong babasahin. Sandali. So, marami pa akong babasahin. Sandali lang, ha? Mahal! Paki-assist muna dito yung ilaw ko. Sandali lang. Okay? So, nandito ko sa kwarto ko kasi lobat ako eh. Okay. Ba't ganito tong cellphone ko? So, nagtaka siya. So, ang sabi ko sa ating mahal na kapatid, pag dumating na ang punto na yan, is nothing worries dahil si Lidimen ay hindi ho naghihingi ng anumang posisyon sa inyo. Bagkos, anong sinabi ko? Di bali nang wag na kayong magtapat sa akin. Sa nagsugo sa akin kayo maging tapat. Okay? So, wala kayong alalahanin dahil wala akong hingin kahit 5 centavos o ni kusing. Bagkos, naway loobin, no, ng katastasan. Iba kasi Lidimen pa po ang magbigay sa inyo ng budget para sa mga nasasakupan ninyo. Matupad lang ang kalooban ng kataastasan. Marami na naman tataas ang kilay nito. Sasabihin na naman yan, maniwala ka kay Lidimen, sinungaling yan, scammer yan, terorista yan. Pag sure mo din ha. Okay? So, ang dami ho talagang ganon. Pero,
Ngunit, subalit, datapat, narinig nyo naman ang kababasa ko lang at yan ay naaayon doon sa pangako ng Diyos sa atin, no? Sabi ko naman sa inyo, no? Alam niyo naman yan eh, siksik, liglig, umaapaw ang biyaya ng kataas-tasan, pero mayroon lang mga bagay na dapat i-realign, no? I-realign ang mga tamang tao na mamumuno sa bawat nasasakupan nila, no? Marami tayong dapat i-realign sa tulong ng mga taong binigyan din, no, ng pagkakataon ng kataas-tasan kung anumang nakaatang ampara sa kanya. Okay? Kaya tigilan na yung mga, wag naman kayo kasi magalit sa akin ba? Pag sinabi kong walang release, kayo talaga. Ops! Sandali lang muna. Mahal, akin na nga muna yung nasa misa at hindi ko, or makisuyo na lang, paki-assist mo muna ako saglit lang. Standby kayo ha, kasi madilim, hindi ko makikita. Hal, sorry ha, kasi nakita ko kasi dito 45% pa yung battery ko at ewan ko bakit siya biglang nag-lowbat. So ito lang, tanggalin mo yung extension ko, oh. Makisuyo lang. Doon mo na lang, yung extension ko na lang ang anuhin mo. Okay? So sorry ha, kasi yung cellphone ko, wag kayong bibitaw dahil naku, may ibubuking ako nito. Mayroon akong ibubuking sa inyo, kala ninyo ha. Ako, may mga pinagdadaanan, pero kahit na dumaan tayo sa mga bagay-bagay na mga ganon, na mga eksena, ay talaga lang naman, no? No, talaga lang naman. So, ito ngayon ang, anak, pakihina muna at nag-ano muna ako dito, no? So, ganon ang ginawa ko. Okay? Okay. Nako. Ito na. So, ayan na. Thank you sa asawa ko nag-assist sa akin para sa aking extension. Okay? Babasahin natin to isa-isa. Okay? Alam nyo, ang sarap sana pag nai-release, no? Pero, ang tanong, sigurado ba kayo na lahat ng sasalihan ninyo ay re-releasean ng pondo? Sinabi ko na sa inyo, isa lang ho ang naka-registered sa World Bank, the IMF, and the Fed. Ito po kung tutusin ay, sabi ko na nga sa inyo hindi ito nakapangalan kay Lidimin, hindi ito pangalan ko, huwag kayong mag-alala, huwag kayong manggigil sa akin na daig nyo pang mga naglihid dyan. No? Ako po is one of the servant lang na isa sa mga ginagamit na kasangkapan upang ipatupad ang nais ng kataas-taasan para sa ating lahat. Okay? So, sinabi ko na sa inyo, if we are talking about the sole signatory, ito po ay nagmumula ito sa mga descendants. Kaya nga, biblically speaking, pangako ng kataas-taasan, ibabalik niya lahat ng mga kayamanang matagal na niyang ipinagkaloob sa ating mga ninuno. Ibig sabihin po ay hindi lang po ito galing kay Lidimen. Kaya if we are talking about the sole signatory, ito ay may kinalaman sa mga kaapu-apuhan ng talampakan. Hindi po yung soul na isa lang, no? Isa lang. So marami, kaya nga nandoon pinapapili tayo na pwedeng mamuno sa atin para pamahalaan ang nais ng Diyos para sa ating lahat. Ha? So, ewan ko ba dyan sa iba, bakit ganun sila? No? So, ang iba, no? Hay nako, talaga lang naman. No? Ito'y may kinalaman sa material and spiritual. Kaya kaganina, no, sinabi ko that ilang beses na ako nagsabi that alam nyo, simple lang si Lidimin po ay hindi ako nagdideklara sa sarili ko that I am the sole signatory, but Lidimin is from the bloodline of the Lion King. Ngayon, kung gusto ninyo
No? Huwag ninyo akong hamunin na patunayan ko sa inyo. Unang-una, sino ba naman kasi kayo para patunayan ko sa inyo? I serve my Almighty Creator, my one and only God. Okay, my one and only Creator, no? Hindi po ako gumagawa at hindi po ako gumaganap para patunayan ko lang sa mga tao that totoo yung sinasabi ko, kung hindi po ang mabigyan ng kalwaltian, kadakilaan, no? Purihin ang nagsugo, hindi ang mga sinugo. Hanggang ngayon, marami pa rin na allergy sa inyo. Talaga lang kayo. Okay? At bago natin makalimutan, proceed tayo sa Levitico chapter 26 verse 1. Okay? Hay nako. Thank you nga pala kay Tata Leonides. Hello kay kapatid na Randy Bautista. Thank you so much sa inyong mga support. No, Levitico chapter 26 verse 1. Okay. Kailangan ko ang aking is another mata. Okay? Levitico chapter 26 verse 1. Okay? Dito tayo. Marami akong pasabog sa inyo. Sandali lang ha. Nasaan na 'yon? 26 verse 1. Sandali lang ha. Ay, talaga kayo. Okay. Sinabi dito, makinig. At dito sa mga i-appoint, no, sinabi ko nga sa inyo, huwag kayong mag-alala, never akong maghihingi sa inyo ng anumang posisyon at anumang mga kasalapian dyan. Kaya sabi ko nga, loobin ng kataas-taasan, no, isa si Lidimin sa magbibigay ng pondo. O ayan, idideklara ko yan, no? Isa sa magbibigay sa inyo ng pondo, yung mga i-appoint natin. Okay? Para pahamalaan ang inyong mga nasasakupan. Kaya nothing worries po, ha? Hindi tayo position for sale, position for hire, wala hong ganon. Okay? Sabi ni Master, Lidimin, meron ka na bang na-appoint para uupo if ever dyan sa may Central Bank? Kailangan IT expert, kailangan ganito, kailangan marunong sa ganito. Anong sinagot ni Lidimin? Hindi ko kailangan ang mga sobrang talino ng tao kung hindi naman susunod sa kalooban ng Panginoon. Dahil kahit mangmang ka sa paningin ng iba at wala kang pinag-aralan, no? Pag gagamitin ka ng kataas-taasan, walang imposible sa Kanya. Alalahanin ninyo ang kapangyarihan ng Diyos ang iiral sa ating lahat ngayon. Kaya ang tao kahit anong pagpaplano, siya pa rin, no? Dahil siya ang nagprograma, siya ang nagtakda, siya pa rin ang mapagyari sa lahat ng bagay. Okay? So dito tayo sa chapter 26 verse 1 ng Levitico. Okay? Huwag kayong gagawa ng mga Diyos-Diyosan o magtatayo ng mga inuukit na rebulto o sagradong haligi o mga batong hinugisan upang sambahin sa inyong lupain. Ako si Yahweh, ang Diyos ninyo. Igalang ninyo ang araw ng pamamahinga at ng aking santuaryo. Ako si Yahweh. Bakit? Bakit may mga ganito? Dahil ho, sa totoo lang, ngayon, sa kahirapan, kahit yung ibang pastor nga na encounter ko, dahil nandun naman si Mrs., ibinigay ko na ang mga verses, so inuuna ang pang-aa, no? But this time, pag ibuhos ng Diyos ng siksik-liglig, umaapaw ang kanyang mga biyaya, nako, baka for the first time, no? Ay talagang, kailangan talagang bigyan natin ng sapat na oras ng panahon ng ating kataas-taasan. Number 3, ito na ha, makinig kayo. Kung susundin ninyo ang aking mga tuntunin at tutuparin ang aking mga utos, no, pauulanin ko sa tamang panahon at mamumunga ng sagana ang mga punong kahoy sa kaparangan. Kahit tapos na ang panahon ng pitasan ng prutas, no, na ay muling pagtatanim ay gumigiit pa kayo, sasagana kayo sa pagkain at mamumuhay ng panatag. Kayo ba? Puro manggod kayo, puro pira-pira.
no? Alam niyo kung sa panahon ngayon maraming nagkakasakit, maraming nangamatay dahil walang mapang hospital, no? Maraming nagugutom, no? Alam niyo kanong pasasaganain ng Panginoon? Ha? Hindi lang ho ito sa material na bagay, pati ho spiritual na bagay, pasasaganain po niya tayo. Okay? Kaya namimili pa po tayo ng mga tao para i-appoint dyan, no? At huwag kayong mag-alala, Muslim, Lomad, Christian, ay wala tayong pinipili as long as, no, handang maglingkod sa kataas-taasan, hindi kay lidimin ha, hindi kay lidimin, kayo talaga. Okay, so, alam ninyo, itong eleksyon ko no, bakit may eleksyon ko no? Kung nabasa ninyo kaganina yung gikuan ko ba, gi-post ko, gi-shared ko sa inyo, nagkaroon kasi ng malaking problema ang Smartmatic before. Tapos nagkaroon sila ngayon ng panibagong kontrata sa isang South Korea company. Ito yung mga regarding sa mga paraphernalias o lalo na dyan sa mga, kung tawagin nila is yun bang pikos-pikos na yan. Eh, hindi ho pikos yan. Mekos-mekos na ho yan. Hindi na ho pikos yan. Mekos-mekos. Kayo talaga. At alam nyo ba, no? Kahit ho, tawag nito, kahit po patayin ang network habang nagbubutuhan at habang nagbibilangan, ay hindi rin ho uubra, no, ang sinasabing walang dayaan ko, no? Ngayon pa nga lang di ba? Pero, ngunit, subalit, datapwat, no? Dito ho tayo magkakaalaman, no? Actually, sa ibang bansa nangyari ito nung butuhan natin na nagtataka sila bakit hindi naman tumakbo, no, ng anumang posisyon ay lumabas. Sabi ko sa inyo at this time, no? At this time, may mga lalabas na mga patay ay nabuhay at ang mga nabuhay ay namatay. Pero ngunit, subalit datapwat, sinisigurado ko sa inyo bilang si Lidimin Canuto, anuman ang ninanais ng Diyos para sa atin, yun ang masusunod. Malapit na ang May 12. Nalala niyo ba, sabi ko sa inyo, ano kaya ang mayroon sa 1st of May? No? Ano kaya ang mayroon sa 1st of May? So, ano bang pizza hanggang ngayon is May 5? So, Lunes ngayon, anak? May 5? Martes or Lunes? Lunes. So, May 5, 6, 7, 8, 9. So, merong 5 araw. 5, 6, 7, 8, 9. Kasi, Lunes ngayon, sunod Lunes na ang eleksyon ko, no? Alam nyo ba na, dyan sa eleksyon ko, no, nagkakagulo sila ngayon at natatarantas sila tungkol sa IP address na yan. No? Dahil ang IP address na yan ay mayroong kukontrol yan, no? Na kahit patayin pa yung mga network net, mga internet niyan, pagbukas niyan, meron lang pong isa na meron lang pong isa na magkokontrol ng lahat. At marami din hong libo-libong mga hackers ang nakaready na, kaya kagayon habang tinitingnan ko sa system, natatawa ako sa sarili ko. No? Parang 3-in-1 ang labanan, 3 sila, isa lang ang kalaban nila. Sino kaya itong mga hackers na to? At sino kaya itong kalaban nila? Tapos magreklamo kayo ng dayaan, no? Sa atin walang dayaan dito, no? Appointment ang ginagawa natin dito, hindi dayaan. Kayo talaga, no? But anyway, meron din ako ibabahagi sa inyo at hindi ko alam bakit lumabas ito sa aking kopya na hindi ko naman ito notebook. Pero nagpaknit lang ba ko? Ibig sabihin ng paknit sa Tagalog. Ano bang paknit sa Tagalog? No? Ano bang paknit sa Tagalog? Yung, nagkuha lang ba ako ng isang page? Pero may lumabas sa akin dito.
no? Tungkol ito sa hope eh. Ano kayo meron dito? The impact of hope in Christ. Ano to? Ephesians chapter 2 verse 14. Tingnan nga natin. Bakit lumabas ito sa aking ano? Ito to, Ephesians 4 chapter 6. Oy, sandali lang muna ha. Mga hackers, magpakilala ako sa aking sarili. No? Ay, Lidimin Canoto. Magtutuos tayo sa May 12. Ay, kayo talaga mga hackers. No? Busy na ang mga politiko. Mga busy-busyhan ng mga kurimaw. No? Mga busy-busyhan ng mga kurimaw. No? Uy, alam nyo ba regarding sa ano? Regarding dyan sa release na yan. Sabi ko nga, Apo, Alpha, Power, Omega, no? Bakit yung nakaraan ay hindi pa inirelease? Meron kasi tayong mga ginagawa. So, binigyan ako ng kasagutan, no, na kahit si Lidimin ay hindi ko sinabing perfect ako, hindi ko sinabing banal. Ayan na, hackers! Hack pa more! No, hindi ko sinabing banal ako, pero sa totoo lang, alam nyo, natatawa na lang ko sa sarili ko. At itong isa nating kapatid, no? Alam nyo, lalabas talagang, yung, sorry ha, yung mga politiko na may paiyak-iyak pa. Ang nice. Hoy, pag-sure kayo dyan. Kaya malaki ang pagbabago maging sa General Santos City. Malaki ho ang pagbabago na mangyayari sa larangan ng pamumulitika. Ha? Ano yung sinabi ng isa? Na sinabihan niya yung mga kalaban niya na ano daw, dito yan ha, sa Jensen yan ha. Sinabihan niya yung mga magiging katunggali niya, no? As a mayor na mga bulaklak lang daw yung iba. Hoy, mahiya-hiya naman kayo, no? Bakit? Hindi na uubra, kaya lalabas talaga ang buong katotohanan eh, no? Bakit? Hindi na uubra yung kasikatan ninyo sa dami ng pera ninyo dahil maging kayo ngayon ay nasangkot kayo sa katakot-takot na mga anomalya, no? Hindi na pauso yung paiyak-iyak. Kahirapan, naiintindihan ko mga damdamin ng kahirapan. Pag sure, hindi na ano yan, hindi na uubra yan, no? Kahit itong mga artista ngayon, ng mga nagtakbuhan, tingnan ko lang, hindi na uubra yung mga pa-cute-cute ninyo sa screen, no? Na kunwari, may malasakit kayo. Sorry ha, ako ayoko ng kaaway nagsasabi lang ako ng totoo. Kaya dito sa General Santos, malaki ang pagbabago, no? Okay, I, Lidimin Canoto, declared your billions of money versus system. Yan. Hinahamon ko kayo dyan. Your billions of money versus system. No? Mag-hire na kayo ng pinakamagagaling ninyong hacker na gagamitin ninyo sa eleksyon ko. No? Ayan na. No? Ito, pinabayaan ko lang kasi gusto nila talaga gusto nila talagang i-lapse yan ba? No? But anyway, meron pa tayong ilang days pa. Mas maraming mga bagay na hindi inaasahan na mangyayari the day before election kuno. And that scenario ay ang kataas-taasan na lang ang nakakaalam kung ano ang kalooban niya para sa atin lahat. 4 na elemento ng daigdig, ang elemento ng apoy, ng tubig, ng hangin, ng lupa, at ang kapangyarihan ng kataas-taasang sa Diyos ng kaliwanagan ang kumikilos sa ating lahat. So, hindi kapangyarihan ni Lidimin ha. Si Lidimin ay nagpapaalala lang sa ating lahat. And speaking, no, pa rin sa tinatawag na eleksyon kuno, no? Yung sinasabi ninyo na kailangan i-off ang network, ang data, kahit ho i-off ninyo yan, no?
ay libo-libong mga hackers, no? Libo-libo ang mga kampunitaning ang nakahanda, no? Kaya, sino kaya ang mananaig? Okay? But ay lidimin kanoto, sinabi ko na sa inyo, mag-hire na kayo ng pinaka magagaling na hacker ninyo. Okay? Mag-hire na kayo dahil system is real, no? Ay, kung anong lalabas din yun nung susundin, huwag kayong magagalit sa inyong mga hacker, ha? Sabi ko sa iyo, mag-hire na kayong pinakamagagaling ninyong mga hacker na mga, sorry ha, mga IT. Hindi ko kayo pinamasasama, ha? But, libo-libong mga hacker, no? Kanino kaya yung IP address ng mga hacker? Lagot kayo. Lagot kayo, mga IP address ng mga hacker. Kanina, Diyos ko, day. No? Naduling ako. No? Naduling ako. Sus, Ginoo ko, day. At mga kurimaw kayo, no? Palakpakan, bravo. No? Sinisigurado ko sa inyo na ano man ang pinangako sa inyong kabayaran. Doble ang lose ninyo. Why? Hindi kayo mababayaran yan. Hindi ko pinapamasama ang IT, ha? Pero mayroon talagang magagaling. Lidimin is not an IT, no? So, pagdating ng mga bagay na yan, isa lang ang masasabi ko, taos puso at talagang itinataas, pinupuri, dinadakila ko ang katastasan. Binigyan niya ako ng isang pambihirang kaloob na hindi ko pinag-aralan mula nung ako ay elementarya. No? At bago ko makalimutan, this is it. Napanood nyo ba ang g-shirt ko kaganina? Tungkol sa nagpakilala. Kung sa bagay, hindi na tayo no? Hindi na tayo bago dyan. Maraming nagpakilala na sila si Jesus Christ. But anyway, no, that is the part of the program para sukatin ng bawat isa kung hanggang saan ang ating mga pananampalataya at kung kilala nga ba natin ang tunay na magliligtas sa atin. Ha? Kasi, di ba sabi ko nga sa inyo, pagkamatay ni Pope Francis, itong recently lang, ay mas marami din ang magaganap. At itong kaganapan na ito, daw lang. No? Ano kayong kinalaman dito sa ng eleksyon ko, no? So, mga mahal kong kapatid, makiramdam kayo, no? At yung mga nagsasabing, meron kasi tayong mga hindi natin maiwasan na mga fans ba? No, itinuring ko lang tong mga fans, no? May nagpapadala pa sa akin ng voice clip na Diyos ko, Diyos mio, no? Diyos mio, Marimar, no? Nagpakilalang, ewan ko ba? But anyway, sa mga bagay na yan, mga mahal kong kapatid, katulad ng sinasabi ko, so far, ay namimili muna tayo ng mga tao magiging katuwang natin. Kasi pag i-release kasi yan na hindi natin kasundo, no, at alam natin na hindi talaga tutupad yan, no, sa kalooban ng Panginoon, magulo lang, corrupt pa rin. At saka, purigaba lang, no, itong mga politiko ba na papaiyak-iyak pa, at wag ka, ha, tingnan mo yung isa, taga dito yan sa amin, ha, no, basta hindi talaga galing sa puso mo ang sinasalita mo, nawawala ka sa iyong sarili, at huwag kayong magmakalinis dahil pamilya ninyo ngayon, no, ay nasangkot nga ngayon sa mga katakot-takot na anomalya. Talaga lang kayo. No? But system is real. Hello kay Randy Bautista, kay Marciang, thank you so much kapatid. Kay Edna Tungpalan, yes, talagang purihin ang nagsugo at hindi ang mga sinugo. Wow, ang dami ngayon, ha. Mayroon pa rin mga iilan na allergic sa bagay na yan. Kay Lopi Bisin, kung sino may-ari ng Star Wars, idi siya ang kasama ang hari ng alien. Hihihi, ang lahat. ay ano yan? Binabangga ang Diyos ay masusunog. Yes, kapatid. Okay?
Star Wars pa more. Hello kay kapatid na Karen at kay Maricel Natividad Kabawatan. Kay kapatid na Mali Cheryl. Malaking pangyayari sa loob ng May. Humahambulat sa arin lahat na pangyayari. Yes, ang dami. So, talaga lang. Sabi ko nga sa inyo, Mindanao! Maghanda kayo dahil tama ba yung kanta ko? Bubuka ang bulaklak, sisira ang bulaklak. Pagdating ng Rayna, pakimbot-kimbot siya. Bumtiyaya, bum. Diba may kanta niyan? No? So, ganun. Kay Benji Tubera, thank you so much for watching. At saka kay June Rivera, thank you so much, Kuya, for always support us in our mission. Kay Idna Riva, good evening po, Ma'am Didimin, watching from San Ildefonso, Ilocos Sur. Ayan, mga mahal kong kapatid. Kay Kuya Lawrence D. Ocampo, Kuya, na-miss ko kayo ni ate. And thank you so much also for guiding me, for correct me sometimes na medyo siguro sa dami na lang iniisip at talaga medyo busy-busy lang kami nung mga nakaraan kasi dahil sa mga bagay na hindi inasahan, but lahat naman ay papunta doon. Okay? Thank you nga pala sa lahat ng nakikiramay. Okay? Juanito Resurrection Marasigan at kay Ate Cristina Salve at kay Luisa Resurrection, kay Leonor Ramos. Oy, mga taga Zamboanga dyan, no? Mga taga Zamboanga, mag-ready-ready kayo ha, kasi alam ninyo, mapalad ang mga taga Zamboanga. Bakit? No? Kasi ang Zamboanga, ito hinahayag ko sa inyo, isa yan sa, yung kanilang central bank dyan, isa yan sa allocated area na sa oras ng release ay nandyan lang yan. Okay? So, hindi lahat, bago ito ha, wala akong sinabi na may re-release, pero pag dumating man yan, hindi lahat ng mga organization, ng mga foundation ko no, ng mga organization ko no, ay marireleasean ng budget. Bakit kaya? Mag-isip kayo. Okay? Kay Ilya Quinto Palomares, thank you so much. At kay kapatid na Alma Ganzan, na-miss ko kayong lahat dyan. Okay, Fernandez Dante, o ito na. No, nasa na ka kapatid? Good evening sa iyo kapatid. Nasaan ka na ba kapatid? Bigla kang nawalay. Okay? Hi. Okay, dito tayo kay Luz Bulos San Miguel, kay Malu Gabaldon, kay Gloria Arjona, kasino pa ito? Si Mila Atienza Cabahog, kay Fee Idolsa, kay Sir Lindon, kay Eduardo Duhilio Perinya. Okay, kay kapatid na Ruth Binatak, thank you so much sa inyong lahat. No, kay Ju Villasor, mapagpalang magandang gabi po sister, wala po akong sawang nagpupuri. Maraming salamat sa iyo kapatid, dahil yun ang nararapat. Siya talaga ang bigyan natin ng kapurihan, kadakilaan, kaluwalhatian. Okay? Ayan, sino pa yun? Kay kapatid na, ayan na, Elizabeth Lorenzo, no? Good evening po. God bless you and protect you with the whole family. Thank you so much. Kay Romeo Soriano, maraming salamat. Kay Vilma Zuniga Monino, thank you so much, no? Ayan, si Fernandez Dante. Magandang gabi kapatid. Na Lady Min, purihin na nagsugo, hindi ang mga sinugo. Isa pa kapatid, lahat ng mga sinasabi mo, ito to ng mga nagsabi dyan na piki daw kayo, sila ang piki, hindi ikaw piki. Thank you so much kapatid, I miss you and I love you kapatid, okay? So this is it. Alam niyo ganun talaga yon. Hindi ako magtaka, panahon nga ni Jesus Christ, sarili niyang bayan, hindi nga siya tanggap, di ba? Hindi nga siya kinikilala, so hindi ako magtaka. Kasi sa ngayon, no, ang hinahanap yata nilang soul signatory is yung kailangan pang makatulad ni Jesus Christ na meron pang nakalambitin sa cross. O gayon yata hinahanap nila, no? No? At sa totoo lang, matagal lang nagsasalita, matagal na dyan nagpaparamdam sa atin, ngunit mga nanatilig na mga bulag, pipi at bingi dahil marami pa rin
ang tinatawag na lasing sa mga material na bagay o hindi pa pospos. Maging si Lady Min Canuto po ay hanggang ngayon, every time na nagpa-pray ako, humihingi ang inyong abang lingkod ng naway, may kanta yan eh. Iparanas mo sa akin ang iyong kapangyarihan. Merong ganyan. Kasi hanggang ngayon po, maging si Lady Min, ay lagi kong pinapanalangin yan na bibigyan niya tayo ng sapat na karunungan. Without that, Lady Min Canuto is nothing. Okay? So, yun po yun mga mahal kong kapatid. At teka lang muna, bago ko pala makalimutan. Marami pa rin mga pangyayari. Condolence nga pala doon sa family, no? Yung namatay na yung bata na 5 years old, no? Alam niyo, marami pa po talagang mangyayari. Sinabi ko na sa inyo, napaka-imposible ito para sa iba, no? Ang dagat ay mawawalan ng alat. Merong dagat na biglang matutuyo. Bakit kaya, no? At marami pang mga bagay-bagay talaga, no, na kakaiba, no? So, dalangin ni Lady Min na ang inyong mga pananampalataya ay hindi manlamig, no, sa kataas-taasan at hindi kayo maligaw dahil alam niyo yung sinasabi ko sa inyo, dalawa ho kasi ang lilitaw at this time. Ang lilitaw ay from the seed of the serpent and the seed of the woman. Yan ho yan. But parihong misaya yan. Na? Ang tanong, sino kaya ang totoo or alin kaya ang totoo doon? Kaya ingatan ninyo ang inyong mga pananampalataya na hindi kayo madaya. Okay? Kanya-kanya tayo ng kaligtasan. Yung mga release na yan, talaga lang naman, no? Sa ngayon, ang ginagawa ko ay Stand for Kuya Emmanuel. And Emmanuel, God is with us, the blessed Redeemer, the living Word, that truth shall set us free. Okay? So, nagpapasalamat talaga ako kay God. Bakit ito pinapabasa sa akin? Ano bang meron sa iyo? Basahin nga natin. Philippians. What is the Philippians? Filipos. Right? Ano bang meron dito? Philippians, Filipos 4:6. Bakit mo pinapabasa sa akin? Sandali lang ha, babasahin ko. Filipos 4:6. Anong mayroon? Nakalagay dito. Inano dito eh. Anong mayroon? Okay, nakalagay dito sa 4:6. Bakit mo pinapabasa sa akin? Anong mayroon? Okay. Number 6. Ayan na. Ito pala yung nakasa dito sa Filipos 4:6. Napakagandang mensahe ito. No? Huwag kayong mabalisa tungkol sa anumang bagay. Sa halip, ayan na. Hingin ninyo sa Diyos ang lahat ng inyong kailangan sa pamamagitan ng panalangin na may pasasalamat. At ang kapayapaan ng Diyos na hindi kayang maunawaan ng tao ang siyang mag-iingat sa inyong puso at pag-iisip dahil sa inyong pakikipag-isa kay Kristo Jesus. Okay? Bilang pagtatapos mga kapatid, lagi niyong isaisip ang mga bagay na karapat-dapat at kapuri-puri. Mga bagay na totoo, marangal, matuwid, malinis. Ayan itong pinakamaganda. Kaya ito yung ginagawa ni Lady Min. Isagawa ninyo ang lahat ng inyong natutunan, tinanggap, narinig at nakita sa akin. Okay? Sa gayon, sa inyo ang Diyos na nagbibigay ng kapayapaan. Yan po ay makikita sa Filipos chapter 4 verse 6. Purihin ang nagsugo, hindi ang mga sinugo. Napakagandang bersikulo yan. Meron pa. Ephesians, episode 2:14. No? Dito tayo. Bakit pinapabasa sa akin ito? Anong meron sa mga to? Hindi ko alam eh. Sabi ko sa inyo eh. Episode, dito tayo sa
Ayan na. Okay, sandali lang ha. Ito talaga si Taning, no? Nakasa dito sa 14. Okay, Efeso chapter 2 verse 14. Sapagkat si Kristo mismo ang nagbigay sa atin ng kapayapaan dahil pinag-isa niya ang mga Hudyo at ang mga Hindi. Kaya alam nyo mga mahal kong kapatid, ito bang mga kaguluhan, no? Wala rin namang ibang kababagsakan nitong lahat kung hindi ang magkaisa ang bawat isa. Kasi wala nang patutunguhan ng tao no? At darating yung punto na yung mga sinusuka, hindi ka tanggap-tanggap sa kanila dahil bababang uri sa paningin nila, yun pala ay malay natin, no? Na ito pala ang actually ginagamit ng Diyos ito. Hindi lang ito nakikilala, hindi nakikita, mga nanatiling bulag, pipi at bingi ang mga tao dahil hindi tangkap ang buong katotohanan, dahil yung kakahanap nila ng soul signatory, yung nakatira doon sa mga alta sosyudad, nakatapos ng mga degree title holder, mga kilalang tao, marami nga ngayon namamatay sa mga artista. Hindi niyo ba na-notice yan? No? Sad to say, I'm so sorry, kahit ikaw pa ang kahit ikaw pa ang sikat, kahit pa ikaw pa ang pinarangalan na pinaka-star ng lahat ng mga star, no? Hindi pa rin ho maiiwasan na ang buhay natin pag kinuha yan, wala hong magagawa ang tao. Buti pa si Chris Aquino, kahit ba paano buhay pa. Di ba? Notice nyo, maraming artista ngayon na nangatigback na, oy, abangan nyo to ha, yung sinabi ko sa inyo, isang pinakamataas na posisyon ng isang bansa, no? Hindi nyo to may tatago, no? Kaya yung pagkamatay ng ating kapatid na Pope, marami ho talagang revelasyon ang mangyayari dyan. Okay? Okay. So, meron pa dito. Bakit nyo ko pinapabasa nito? Okay, Romans 15, chapter 13. Ano bang meron dito? Bakit nyo pinapabasa sa akin to? Romans chapter 15, verse 13. Anong meron dito sa 15, 12 at saka 13? Sinabi dito sa 12. Okay, dito sa 12, ito ang tinutukoy ko. May nagsasabing kay Pablo, kay Apolos, may iba pa rin nagsasabi kay Pedro, ako, at may iba namang nagsasabi ako'y kay Kristo. Bakit? Nahati ba si Kristo? So, ito yun ha, ito yung sinasabi ko. Actually, for me, bagamat iba-iba ang gumaganap dyan about sa mga release dyan, no? Ito may mga kinalaman sa mga global wealth, mga heritage dyan, panahon pa ng mga Marcos, panahon pa na kung ano-ano dyan, but still, no, isa pa rin ang kailangan may mag-a-approve dyan, no? Ako na ho ang nagsasabi sa lahat ng mga souls, no, soul signatory, no, mayroong pinaka-soul signatory dyan, no? May pinaka-soul signatory kasi, mahirap ito intindihin ng iba. Pero kay Lidimin ay hindi. Mamaya na kayo mag-chat sa akin. Okay? At katulad ng sinasabi ko, inuulit ko, your billions of money versus system. Dyan tayo magkakaalaman. Okay? At, marami ho ang maraming mga bagay ang kakaiba, no, na mga pangyayari, no? Ang dami sabi ko sa inyo, ilang tulog na lang, no, ang nakaka-excite para sa iba, pero yung iba is kabahan na kayo. Hindi na kasi uubra yung paiyak-iyak ninyo. Naramdaman ko ang pagiging mahirap ninyo kasi ganito ganyan, tapos ngayon mga corrupt kayo. No? So, hindi na uubra yan na matatalino ng mga tao ngayon. Okay? So far, mga mahal kong kapatid, katulad ng sinasabi ko, parang 3-in-1 ang magiging kinalabasan nito. No? Mga hacker! Are you ready, mga hacker? Kasi si Lidimin excited na rin sa inyo.
Para tayong ano nito, para tayong 3-in-1. Para tayong ano nito, para tayo nitong alam mo yung bowling, isa lang ang bola, tapos ilang ano yan, no, nai-strike yan, tumba, di ba? Yan ang laro ng bowling, isang bola lang ang magi-strike sa kanila, di ba? Ganun ho mangyayari, kasi ho itong eleksyon ko, no. Hindi election 2025 ang tawag ko dyan, is election ko, no. Yan, election ko, no. Okay. So, mga mahal kong kapatid, patuloy kayong manalangin. Okay, katulad ng sinasabi ko, Mindanao, mag-ready kayo, no? Kay baka mauna pa dito ang bubuka ang bulaklak, sisira ang bulaklak, pagdating ng Rayna, pakimbot-kimbot siya. Ganon ang mangyayari. Bago siguro tatama yung big one. Oh! Speaking of big one, oh, gulat kayo. May nagsabi sa akin, Lady Min, isa kang demonyo dahil sa kakabigkas mo ng big one na yan. Dahil yung big one na yan ay hindi totoo. At bakit tuwang-tuwa ka? Isa kang malaking demonyo. Sabi ko nga, lakihan mo pa. Demonyo, yo. No? Isa daw akong malaking demonyo. Alam nyo, ang ginagawa ni Lady Min ay isang pagpapaalala. Katulad ba ng panahon nila Noe noon, na diba, inatasan siyang gumawa ng malaking arka. Dahil ilang taon ang nakalipas, actually yung about sa big one na yan, elementary pa ako, narinig ko rin yan no? At sinabi doon na, si Noe nasisiraan ng ulo kasi nga matanda na siya. Sa madaling salita, hanggang dumating ang panahon, ng takdang panahon, at nangyari nga. So wala namang mawawala kung tayo ay maghahanda. Dahil maging si Lady Min, hindi ko naman sinabi na itong pizza, ito ano kung hindi. Noong April 22, 2025, malaki ho ang chance nun. Sa totoo lang. Malaki po ang chance yung April 22 na yon. Totoo yon. Pero, ngunit, subalit datapwat. Bakit hindi nangyari yon? At least, alam ko na marami ang nagpipraise. Ako naman, sinabihan ako na anak, may panahon talaga niyan. No? At bakit natutuwa si Lady Min sa mga bagay na yan, ang inyong mga kaguluhan? Dahil kung saan yung mga kaguluhan ng mga tao ay hindi na maiintindihan, no? Hanggang ang mga tao na hindi magkasundo ay magkakasundo rin. Hindi nyo ba na-notice kapag may mga panahon ng mga dilubyo? Yung mga kapitbahay na nag-aaway, no? Baka ngayong iba nagbaranggayan na hanggang sa korte. Pero pag dumating, like for example, yung mga baha, no? Ay sila rin na nagtutulungan. Hindi niyo na-notice yun? Ganun ho mangyayari, no? Yung mga kaguluhan na yan, dyan ho kasi maghahari ang Panginoon sa atin. Ibig sabihin, ang tao wala talagang magawa. Kung hindi mamagitan at maghahari ang kataas-taasan sa atin, ang tao kahit sino ka pa, kahit mayaman ka, marami kang pera, kung wala kang kapayapaan, at higit sa lahat, kung wala kang tunay na Diyos sa buhay mo, lahat yan ay nothing at wala ka rin kapayapaan. No? Ngayon, sa sinabi ni Lady Min, demonyo pa ba ang matawag ninyo sa akin? Sinasabi ko ba sa inyo na kapag wala kang Lady Min sa buhay ninyo at hindi kayo makinig sa vlog ni Lady Min, ay kulang ang buhay ninyo? Yan, matawag sigurong demonyo, kulto. No? Yung mga sinasabi nyo sa akin, kulto ako, alalahanin ninyo, wala akong itinayo anumang religion. Wala akong itinayo na namang foundation o mga organization. Yung iba nagsasabi para hindi or iwas pusoy ka kapag meron kang magkaroon ng problema. Kung sino pa yung may mga sek-sek na yan, ayan, kung sino pa yung mga sek-sek, kayo naman ang nasasangkot, kayo naman ang nakiki-MGS, no, kayo naman minsan naka-frontline dyan sa mga news, no? Alam nyo, sa totoo lang, abangan nyo to ha, kasi ito naman may mga tungkol sa mga kapatid nating kamusliman. Yan ay abangan ninyo bukas. Dahil kanina, sabi ko nga, ang pagkamatay ng aking biyanan ay mayroong purpose. No? At napakaganda bukas ang magiging topic natin. Ito ngayon ay may kinalaman doon sa isang may kinalaman siya, malaking impact. Mga kapatid na Muslim, manood kayo sa akin bukas.
No? Manood kayo sa akin bukas dahil kahit mga kapatid nating Muslim, sabi ko sa inyo 'di ba? Basta ito lang masabi ko sa inyo. Katulad na nakapropesiya, no? Maghahari ulit sa huling kapanahunan ang lahi na nagmumula sa lahi o lipi ni Haring David. Bukas mag-abang kayo. Dahil kanina mayroon akong nakausap, no? At may topic ito sa magiging topic natin bukas ay Islam, no? Kasi evenly dimin ay maraming mga revelasyon ang ating ibabahagi sa inyo. Isang matinding revelasyon na ito'y same scenario, maanghang, mapait, mapakla, isusuka ng mga taong nakakarinig nito dahil hindi tanggap ang buong katotohanan. Mga kapatid na Muslim, bukas ay para ito ang magiging topic ninyo, no? At napanood nyo ba yung gi-shares ko sa inyo kanina, no? Na tungkol sa isang lalaki na nagpakilala na siya si ganito, siya si tagapagmana ni St. Peter. St. Peter ba yun? Ni Jesus Christ. Siya ang tunay na Pope, no? Kaya di ba namatay si Pope, di ba? Ang gandang topic yun, mga kaibigan, no? Mga kapatid, magandang topic yun bukas, no? Ay alam ko naman, baka nagsawa ka sa pakinig sa akin at sobra kayong naingayan, no? At marami bukas aking i-reveal dyan, no? Tungkol naman ito sa mga kapatid nating mga Muslim, no? Napakagandang topic niyan. At siguro, no, ay itong pag-asawa ko sa aking asawa ngayon ay malaking connection ito, malaking impact ito sa aking sarili para sa misyon. But hindi ko sinasabi that ang aking asawa ay dumating sa aking buhay at siya yung katuparan ng misyon. Hindi ko sinasabi yan. Ngunit, subalit datapat, mas naunawaan ko, no? Mas ibinigay sa akin ang kasagutan bakit ang asawa ko ngayon ay akin na pangasawa, no? Malaki ang impact niya, connection. At bukas ay i-reveal ko yan kung ano ang meron. Okay? So, hindi ko itinataas ang asawa ko, pero malaki ho ang connection nito. At malaki ang connection bilang isang ako. No? That the real ako is nothing without the guidance of the Holy Spirit. Bilang isang ako, I am nothing. Bilang isang ako lamang ay isang basahan sa paningin ng kataas-taasan. Bilang isang ako, ay wala akong magagawa. Bilang isang ako ay nagbibigay sa inyo ng paalala para sa ninanais ng kataas-taasan sa atin. Yan po ang bilang ako. Hindi bilang ako ay si ako nga. Hindi ho. Okay? So bukas, may kinalaman si ako sa topic natin pagdating ng mga kapatid nating Muslim. I-explain ko sa inyo bukas ang pagiging ako sa koneksyon ng mga kapatid nating Muslims. Okay? The Muslim and the Christian is one. Paano nagiging isa? No? Paano nagiging isang lahat? The seed of the serpent and the seed of the woman may kinalaman sa pagiging ako. Okay? Nire-reveal ko na nga eh. Sinasabi ko na nga eh. That's why wag niyo akong tawagin na ako'y isang kulto, isa akong demonyo, dahil ako bilang ako, inihayag ko ang pagiging ako bilang malaki ang kaugnayan sa mga kapatid nating Muslim.
Alam niyo ba ang ibig sabihin ng ako? Bukas malalaman ninyo yan. Hindi si I am that I am or ako si ako na nagpakilalang mga Diyos. Bilang isang lidimin, ako bilang si ako na without our Almighty Creator, I am nothing. Yan ang tunay na bilang ako. Purihin ang nagsugo, hindi ang mga sinugo. Isang mapagpalang, magandang bagong pag-asa para sa ating lahat. Magandang gabi po at maraming salamat sa inyong patuloy na pagsusuporta sa akin. Please share this video para po sa kalaman ng lahat. Okay? Kapatid na Randy, thank you so much sa pag-share mo doon sa YouTube. Okay? At natural lang yun, bahala sa mga komento. Total, pagdating ng pangyari, ay may kanya-kanya naman tayong kaligtasan sa ating mga sarili. Okay? Ulitin ko, dalangin nilidimin sa inyong lahat na iligtas tayo sa lahat ng uri ng kapahamakan, lalo na sa mga disgrasya, yung sinasabi nilang katalagman, ibig sabihin ito yung mga pangyayari sa iba't ibang mundo, panig ng mundo, sa mga taong hindi magandang isipan, no? At higit sa lahat, dalangin ko po sa inyo na anuman ho ang mga karamdaman ninyo, bagamat siya talaga ang nakakahigit sa lahat, no? May mga purpose kasi yan. At yung mga hanap buhay ninyo ay pagpalain kayo ng kataas-taasan at wala ho akong ibang hiling sa inyo kung hindi purihin ang nagsugo, hindi ang mga sinugo. Abangan ninyo ang magiging YouTube channel natin yan para sa purihin ng nagsugo, hindi ang mga sinugo. Okay? So, have a blessed divine hope po sa inyong lahat. Emmanuel, God is with us, the blessed Redeemer, the living Word. Okay? Ang salita ng Diyos mula noon, ngayon, bukas at magpakilanman ay mananatili yan sa ating lahat.